Ang Sugar Bowl of the Philippines, ang Negros Occidental. At ang masasabi ko lang, it's always sweeter the second time around. And ngayong gabi, it will be sweeter dahil makakasama natin ang isang international pop diva na si Miss Koo Ledesma. Ladies and gentlemen, the Philippines' first and only pop diva, Bacolod's pride, Miss Koo Ledesma. Ako'y Pilipino, taas noo, kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Socorro Ledesma. Ito ang tunay na pangalan ng ating diva. Bata pa lang siya, hilig na niya ang pagkanta. Since I was a young girl pa, kasi alam mo yun, yung pag may parties, ako yung inaano nila, yung mami ko dinadala ako sa mga parties, family parties, tapos ako yung break, ako yung entertainment portion, kakantahin ko naman yung mga kanta ni Julie Andrews, yung mga ganon, so memorize ko yung album na yun. At nang tumungtong ng high school ang ating bida, sa mga singing competition naman sa Maynila, siya nagreyna. Ang pinaka-memorable para sa kanya, ang winning moment niya sa Private Schools Athletic Association o PRISA. Si Joel Navarro pa nga yung nagpiano para sa akin nung kantang Kapalaran. Then, you know, we won the top prize. Pero bago pa man sumibol ang kanyang career sa pagkanta, kinailangan lumipat ang ating bida mula Maynila, papuntang probinsya. Dahil sa kahirapan, kinailangan siyang ipadala ng kanyang ina sa mga kamag-anak nito sa Bacolod City. Nalungkot ako noon na nalaman ko na mag-aaral pala ako sa Bacolod kasi wala naman akong kilala doon, you know? Yung bang parang, yung from high school, I was very close to my mother, nagkikwentuhan kami yan almost every night. Yung alam mo yun, tapos bigla na lang na-separate ka sa family mo. Hawak ang kanyang scholarship para sa kursong nursing sa Kolehiyo San Agustin. Nakipagsapalaran si Koo sa Bacolod. Pinakita ko na lang sa mami ko that I was happy na meron akong scholarship. Pero syempre, deep inside me, parang nakakalungkot because I'll be separated from my family. But you know, that was an opportunity I had to grab kasi nga my mother was a lone breadwinner and we were 4 children. So, para sa akin, you know, I had to do it, you know. Bagong eskwela, bagong simula. Pero ang ating bida, hindi yata nakalimot sa pagkahilig niya sa pagkanta. Opo, sa Bacolod, ipinagpatuloy pa rin ni Koo ang pagiging singer. In fact, nakapagbuo siya rito ng isang musical trio. At alam niyo ba kung saan ang kauna-unahang gig ng kanyang grupo? Sa isang kilalang supermarket sa Bacolod City, sa Pendi's. Gamit ang isang gitara, nagsilbing entertainer sa namimiling customers ang grupo ni Koo. Kanta na ako ng kanta noon and I said, you know, kung meron lang akong chance, talagang I will really prove myself to, you know, to be very good in singing. Nang makagraduate at makapasa ng board exams, dumating sa ating bidang diva ang career opportunity na magbabago sa buhay niya. It was all an accident actually. Sinulatan ako ni Jet Montelibano, who was a part of the Ensalada band. May aalis na singer doon. So sabi niya kung gusto ko daw mag-audition, yan. Nakapasa si Koo sa auditions ng Ensalada. Bumalik siya ng Maynila at naging backup singer ng banda. Dahil dito, tuluyan nang nalimutan ng ating bida ang plano niyang maging nurse sa Amerika. I remember the first time I made, you know, 50 pesos a day. Actually, being a member of Ensalada. Tapos backup singer ako noon. I would sing about 2 to 3 solos, yung mga Don't Cry For Me Argentina, mga ganon. Naging standout si Koo sa Ensalada. Kaya't di nagtagal, humiwalay siya rito at nagtayo ng sarili niyang grupo, ang Music and Magic. Mabilis na sumikat ang kanilang grupo sa nightlife circuit sa Maynila. At dahil namumukod tangi ang kanyang boses at ganda, nakilala na rin ang pangalang Koo Ledesma. Ang batikang direktor na si Peke Galiaga, isa sa mga naging tagahanga ng ating diva. I was working with Koo because of my association with the Music and Magic. When Koo was singing at, I forget what it's El Capitan, Captain's Bar or something like that, basta it had a nautical term. That place would really get crowded. Manila came out to see Koo Ledesma. Koo Ledesma was really a magnet talaga and brought everybody in. Aminado ang ating bida.
kinarir daw talaga niya ang performances niya. Para sa akin, pag hindi ko napatindigan balahibo ng kahit isang kanta sa show ko, parang hindi ako masaya doon. Ayoko ng klaseng palabas na tugtog pera, you know, alam mo yon, may kasabihang ganun eh, yung halos kanta ka na ng kanta, yung ganun. Mula sa pag-awit sa music bars, sinubukan naman ni Koo ang pag-perform sa mga musical. Taong 1980, nakuha niya ang lead role sa Ramahari, isang musical na nilikha ni Ryan Cayabyab. Sa entablado, nakaparehan niyo noon ang sikat na singer na si Basil Valdez. At noong taong ding yun, naging full-fledged solo artist si Koo at nag-launch ng kauna-unahan niyang album. It's called Koo. Koo lang, pero that was the one who, that was the album that had all the George Canseco hits. Ang baguhang singer, naging instant celebrity. Nakita na rin ang mukha niya sa TV. Kapag kumakanta ka nun, hindi mo talaga alam kung saan yon, kung dito ba, o dito ba, o dito ba. Siyempre, ano lang yun, the song is about finding yung kung saan, you know, your place in the sun. Oo. So, hindi mo talaga alam kung... Iniloko mo ba ako? Pati pelikula, pinasok na rin ng ating bida. Kasama riyan ang international movie na pinagbidahan ni Mel Gibson, ang The Year of Living Dangerously, at ang award-winning movie ni Direk Becky Galiaga na Oro Plata Mata. Magmula noon, hindi na mapigil pa ang patuloy na pagsikat ni Koo Ledesma. Ang mga sumunod pang albums na inilabas niya, tinangkilik ng lubusan ng kanyang mga tagahanga. Lahat ng ito, nakamit na niya. Maliban pa sa sangkatutak na awards and recognitions mula sa iba't ibang award-giving bodies. At sa loob ng 25 years ni Miss Koo sa OPM scene, nakapaghatid na siya ng 18 albums and more than 300 concerts sa kanyang mga fans. Isa siyang tunay na idol. Isang divang di maikukumpara sa iba. And even if I've been in the business more than 25 years, I still want to sing where I can really satisfy my crowd. Or else, ayokong kumanta. To my mom, who has influenced me in more ways than you can really even ever imagine, from my painting to the types of music I listen to and to the attitude I have when I sing and to the fire in my heart. I thank you for that, Mom. Thank you for everything, really. I love you. It's really nice to know that you have very high standards and you always do anything to maintain the high standards. I miss you. Let's get together someday. Alam kong bitin pa kayo sa kwento tungkol sa ating bida. Kaya samahan na natin sa kanyang pagbabalik bayan si Miss Koo Ledesma.